Ayan po mga kabida, isa hong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda hong pag-usapan po mga kabida. Pinuna po at binatikos po mga kabida, ito hong House Prosecution Panel. Bakit? Dahil mantakin nyo hindi ho sila kontento po sa kanilang bilang mga kabida. 11 na po sila na pinili po ng House of Representatives para to prosecute Vice President Sara Duterte diyan po sa impeachment court po mga kabida. Kumuha pa po sila ng iba pang mga abogado. Okay? Napakarami po mga kabida. Mantakin nyo mas marami pa po yung bilang ng mga abogado po private prosecutors na nasa kanilang hanay mga kabida kaysa dito ho sa mga house prosecutors po natin. Alright? Kaya nga lumitaw itong tanong po kaya ba ng House prosecutors nagampanan yung kanilang trabaho to prosecute the Vice President? Okay? Diba? Bakit kailangan pa pong kumuha po ng napakadaming abogado po, mga kabida? Sa halip na kung nakulangan po sila, okay, sana dinagdagan po yung mga miyembro po ng House Prosecution Team. Napakadami hong mga abogado dyan sa House of Representatives, mga kabida. Okay? Bakit kailangan pa po ng private prosecutors? Alright, eto. Isa ho sa mga pumuna ho dito, mga kabida, ito hong si Ben Forrest. Isa hong abogado po ito, mga kabida, po. Okay? Babasahin ko po ito hong kanyang article. Napakaganda, mga kabida. At mapaisip ka talaga, Okay? Ang titulo po is, Isn't it embarrassing that congressmen cannot prosecute? Okay? The 1987 Constitution provides, ito yung kanyang article po, mga kabida. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Totoo po yun. Exclusive po yan, na binigay po ng Constitution sa House of Representatives to initiate cases of impeachment po, mga kabida. Diyan po tinitimbang, mga kabida, kung ang reklamo ba o impeachment complaints na isinampa po diyan po sa House of Representatives, may sapat ba ang forma, okay, o ang kanyang sustansya po, mga kabida. Meron bang probable cause bago po ito iakyat diyan po sa Senado, okay, for the full-blown trial, mga kabida, po. Pero bago yan, okay? Pero bago yan, ito yung kanilang responsibilidad po, mga kabida. From this exclusive power flows the House authority to designate members who will serve as the prosecution panel during the impeachment trial before the Senate. The Constitution neither prescribes the number of prosecutors nor the manner of their selection. Those matters are left to the rules of the House of Representatives and the pertinent House resolutions constituting the prosecution panel. Ayan. In practice, the House appoints a panel of its members to prosecute the articles of impeachment before the Senate. They act on behalf of the House, not in their individual capacities, and are expected to present evidence, examine witnesses, and argue the case before the impeachment court. So, yun yung trabaho po nila, mga kabida. Bago po mangyayari po ang impeachment trial, okay, doon pa lang sa impeachment proceedings, mga kabida, sa House of Representatives, pinili na po yung mga miyembro po ng House Prosecution Panel. Okay? Nagkataon po ngayon, okay, sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte, 11 po ang napili po ng House of Representatives. Itong 11 na mga miyembro po ng House Prosecution Panel, lahat po ito ay mga abogado po, mga kabida. Okay? Now, tuloy po tayo. What appears unusual to me is the appointment of counsel for the prosecutors or for the panel of prosecutors. Okay? Medyo nagtataka lang po ito kung si Attorney Forrest, mga kabida. Unusual daw yung appointment po ng mga private prosecutors. Alright? Supposedly,
trabaho po ito ng House Prosecution Team. Alright? Na dinesignate po mga kabida ng House of Representatives. Ang question kasi dito, kung nakulangan po itong mga miyembro po ng House of Representatives Prosecution Panel, mga kabida, dahil 11 lang po sila, bakit hindi po nila dinagdagan yung bilang po ng kanilang mga prosecutors na nanggaling po dyan po sa House of Representatives, mga kabida? Bakit kailangan pa pong mag-hire po ng private prosecutors? Okay? Marami kasing tanong ho dito. Itong pag-hire ba ng mga miyembro ng private prosecutors ay bayad ba ito, mga kabida, ng House? Okay? Taxpayers money ba ang ginamit dito para pambayad, mga kabida, po? Narinig ko po isa ho sa mga miyembro po ng House Prosecution Team na si Attorney at Congressman Jervin Luis po, mga kabida, na ito daw mga private prosecutors na kanila kong hinire ay voluntary daw ito, mga kabida. Ibig sabihin pro bono, wala kong bayad, libre daw ito, mga kabida, po. O come on, yung kanilang pamasahe ba libre? Okay? Back and forth. Yung panggasolina po nila, mga kabida, sa kanilang mga sasakyan, libre ba ito? Okay? Sa kanila ba? Mismo ang mga private prosecutors ba ang gumastos ho dito? O come on. Naniniwala ho ba kayo doon? Mga kabida, po? Okay? Eto, tuloy po tayo, mga kabida, I can hardly imagine, for example, a city prosecutor or provincial prosecutor engaging private counsel to represent him in the prosecution of a criminal case that the law itself requires him to prosecute. This raises several questions. Itong ginawa po ng House Prosecution Panel na nag-engage po sila ng mga private prosecutors po, mga kabida. Okay? Lumutang po ang napakaraming mga tanong, Number one, is such an arrangement legally permissible in an impeachment proceeding? Okay? Kung ito bang arrangement na ito ay allowed ba ito, legally sa impeachment proceeding, mga kabida? Sa palagay ko po, allowed. Kasi hindi lang po ito nangyari po ngayon, mga kabida. Ito po ay nangyari na po in the past. Impeachment trials, like nung impeachment trial po ni former President Erap Estrada, meron ding hinire po ang House Prosecution Team, na mga private lawyers during that time. Okay? Sa time po ni Corona, ganun din yon, mga kabida, may mga private lawyers din, na nag-assist po dito ho sa House Prosecution Team. Okay? At of course, this one, impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. I think allowed po ito, Number two, if so, who bears the professional fees of the private counsel? The House of Representatives or the counsel himself on a pro bono basis? Yun yung sinabi ko po kanina, Sinabi kasi ni Congresswoman Jervin Luistro na voluntary lang daw itong mga abogado, mga pribadong abogado na tumutulong po sa kanila. Okay, sa impeachment trial po, mga kabida. Wala hong bayad daw ito. Naniniwala ho ba kayo na wala hong bayad itong mga abogadong ito, Kahit na po yung panggasolina lang po nila sa kanilang sasakyan. Kahit na po panggasolina yan, mga kabida, pagkain, gastos pa rin yon. It's taxpayers money pa rin yon, mga kabida, po. Okay? Number three, thus, the engagement of private counsel imply that the designated impeachment prosecutors are unable to discharge the functions entrusted to them by the Constitution. Ibig sabihin ba, mga kabida, na itong mga miyembro po ng House Prosecution Team ay hindi ho nila kayang gampanan po yung kanilang trabaho po na inatang sa kanila, ng ating saligang batas? Okay? To prosecute, mga kabida? Yun yung malaking tanong. Yun din yung tanong po, mga kabida, ni Attorney J.B. Bautista, po. Isa din ito sa mga pumuna ho dito, mga kabida. Dito ho sa pag-hire po nila ng napakaraming abogado po. Mas marami pa po, kaysa sa mga miyembro po ng House Prosecution Team. Alright? These questions bring into sharper focus the constitutional qualifications for members of the House of Representatives.
The Constitution requires only that a representative be a natural-born Filipino citizen, at least 25 years of age, able to read and write, and possesses prescribed residency and voter qualifications. Given the complexity of legislation and the solemn responsibility of conducting impeachment proceedings, one may reasonably ask whether such minimum educational qualifications remain adequate. Para sa akin, it doesn't matter kung ang requirement for being a congressman o a member of the House of Representatives ay yung kasalukuyan pong qualification, mga kabida. Okay? Kasi madami naman pong mga abogado dyan eh. Hindi naman po kailangan na baguhin po ito para lang po sa impeachment trial, mga kabida. Kasi makukonsider na yan, na discrimination, mga kabida, po. Okay? Para sa akin, okay lang po yung kasalukuyang qualification po, mga kabida. Kasi gaya na sinabi ko po, madami hong mga abogado na miyembro po ng House of Representatives. Kaso lang po, yung problema po, yung pagpili. Okay? Kagaya na lang po sa mga batikang mga abogado dyan. Katulad na lang po, ni Congressman Rufus Rodriguez. Si Congressman Rodriguez ay isa hong dean, dating dean ng College of Law yan, mga kabida. Batikang abogado po yan. Okay? Naging abogado din yan, ni former President Erap Estrada, po, mga kabida. Di ba? O bakit hindi po siya pinili po? At napabilang dun ho sa prosecution team. Okay? Marcelino Libanan, ganun din yon, veteranong abogado yan. Okay? Pero ang kinuha po, ito hong mga bago. Okay? Kaya, dahil sa bago po ang kinuha, okay, hindi siguro kayang gampanan po yung kanilang trabaho, kaya kumuha po sila ng mga pribadong abogado po, mga kabida, po. Diba? Sayang po yung trust na binigay po, mga kabida ng House leadership dito ho sa mga kongresista na ito. Okay? Mantakin nyo sa unang araw po ng presentation of witnesses po, mga kabida, dyan po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa halip po, ang House Prosecutor po, ang mag-conduct sana, mga kabida, ng direct examination, iniatang po ito, doon ho sa pribadong prosecutor, in the person of Attorney Ligutan. Supposedly, since dinivide po nila ito kung 4 na mga articles of impeachment, under the supervision of one member of the House of Representatives Prosecution Panel, okay? Just like dito ho sa unang article na kanila kong isinalang po, ito hong grave threat. Ang supervisor ho dito, mga kabida, sa grave threat ay ito hong si Congressman Lawrence Defensor. Bakit hindi po si Congressman Defensor po, ang gumawa po ng direct examination doon ho sa kanilang witness? Bakit inatang pa po doon ho sa pribado, mga kabida? Kung tutuusin po, dapat sila kasi sila yung soldado po, mga kabida, ng taong bayan. Voluntaryo lang po yung si Attorney Ligutan po, mga kabida. Diba? Oh. Parang yan ba? Trabahante po sa Senado. Parang empleyado po ng gobyerno, mga kabida. Regular at saka job order. Okay? Kasi napapansin kasi, mga kabida, sa mga local government units, na kapag marami hong mga job orders, kadalasan po, mga kabida, ito hong mga regular employees, hinahayaan na lang po nila ito hong mga job orders na gumawa po ng kanilang mga trabaho. Okay? Ganon din yon, mga kabida, dito ho sa kaso po dito ho sa sitwasyon po ng House Prosecution Team. Dapat ang House Prosecution Team yung nanguna dito ho sa prosecution po, against Vice President Sara Duterte. At yung mga private prosecutors po, ang dapat trabaho lang po nila is research at saka syempre naman consultation ng mga miyembro po ng House Prosecution sa kanila, sa mga private prosecutors, considering sila po ang may mas malawak na karanasan, mga kabida, pagdating ho sa litigation. Alright? One time, inamin naman po, ni Congresswoman Jervil Luis to, na medyo
kulang po sila sa kanilang experience po sa litigation, considering mas focus po yung kanilang atensyon, ano, at mga taon dun ho sa pagiging politiko, ano, mga kabida. Kaya ito daw yung kanilang rason kung bakit kumuha po sila ng private prosecutors, yung mga may malawak na karanasan ho sa litigation, ano, sa mga court hearings, ano po, mga kabida. Pero hindi yan para sa akin rason, okay, para hindi ho nila gampanan yung kanilang trabaho po, ano, mga kabida, ano po. Okay? So, para po sa inyo, naniniwala ho ba kayo, ano, na itong House Prosecution team, mga kabida, hindi ho nila kayang gampanan yung kanilang trabaho. Hindi ho nila kayang mag-prosecute po, ano, kay Vice President Sara Duterte. Kaya kumuha po sila ng private prosecutors para tumabaho po, mga kabida, sa kanilang trabaho. Naniniwala ho ba kayo doon? Okay? At saka pangalawa, itong mga hinire po nila ng mga private prosecutors po, ano, mga kabida, naniniwala ho ba kayo na pro bono lang po ito? Voluntaryo lang po ito? Wala itong bayad, ano, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.